So, ano tong narinig? May nakababasa kasi ako na people judge him or her, but God didn't judge him or her. So, and meron pa sinasabi na it's better not to talk kasi hindi ka naman maiintindihan ng tao. Kahit anong sabihin mo, hindi nila maiintindihan. Well, let me correct that. Kasi may mga tao may mga tao na ninonormalize yung certain situation, just like may mga tao nang ninonormalize yun. Sa ngayon may mga tao nang ninonormalize yung relationship outside of a marriage. Yeah, legal separation for one. The marriage still valid, but hiwalay na kayo. Pwede kang makipagrelasyon, hindi ka pwedeng tawaging mistress, pero hindi kayo pwedeng magpakasal dahil kasal ka sa iba. So some Marites and some Marisol and some showbiz celebrity columnists are normalizing it. Sila pa nga yung nagpo-promote nun. Kasi nga, yun ang takbo ng lipunan. So why would you say that people judge you? Kasi may mga tao naman nagtatanggol sa'yo. I mean, judgment comes kung walang nagtatanggol sa'yo, walang kumakampi sa'yo. Meron may kumakampi na dun sa relasyong ganun. It's just that people hate yung hindi mo pag-amin. People hate your pretensions na ayoko sa kanya dahil may asawa na siya, ayoko sa kanya dahil babaero siya, ayoko sa kanya dahil ganyan, and then it turned out to be na you are allegedly involved with a married man or woman. Di ba? Ayaw ng mga tao yung mga pretensions mo. Although may mga tao talaga na hindi ka magugustuhan ever kahit anong gawin mo. Pero the more na dadami ang galit sa'yo when you pretend you're clean even though you're not. So sa Bible, meron tayong makikita sa gospel. If you read the gospel, may dinala kay Lord na isang babae na nagko-commit ng adultery, parang cut on the act, kumbaga actual, nag-commit ng adultery, meaning sexual intercourse or sex, actually having sex. So dinala kay Lord yon ng mga Pariseo. Anong sinabi? Based on the law of Moses, dapat siyang mamatay dahil siya nakiapid. Totoo naman, nung time ng Diyos, ganun yun. Pag nahuli ka nakikiapid, stone to death ka o babatuin ka hanggang mamatay. Pero anong ginawa ni Lord? Gumuhit siya dun sa lupa at sinabi niya, kung sino sa inyo yung walang kasalanan, ang unang kumukol ng bato. So syempre, dahil may kasalanan sila lahat, hindi nila nagawang ipukol yung bato dun sa babae at isa-isa silang umalis. At ano sinabi ng Panginoon dun sa babae? Sino ang nagkokondena sa'yo? Wala na po, o kahit ako. Sinabi din ni Lord doon, yun yung keyword na sinabi ni Lord. Umuwi ka na at huwag ka nang magkasala. So, hindi naman sinabi ni Lord na hindi siya nagkasala. Diba? Hindi sinabi ni Lord na hindi ka nagkasala. Ano sinabi ni Lord? Umuwi ka na at huwag magkasala. So, ibig sabihin, the Lord saved her from condemnation kasi umamin siya. At siya ay nagsisisi. Siya ay nagsisi dun sa kanyang kasalanan. Nagsisisi siya dun sa kanyang kasalanan. Yun. Kung magsisi ka sa kasalanan mo, hindi ka ikokondena. Meron nga ninonormalize na yung ganun. Yung mga, sinabi ko kahapon, yung mga nagkokondena ng ganun kasi sila yung merong illicit relationship. Meron nga same-sex relationship pa. O yung mga nagtatanggol sa'yo, yung panghiwalay sa asawa. Diba? Yung mga nagtatanggol sa ganun, yun ang ninonormalize yung ganun kasi kahiwalay sila sa asawa nila.
So, yun. Kasi people, people would get more hate on you kung nagpe-pretend ka pang malinis. 'Di ba? Hindi mo naman siguro ikababawas kung umamin ka na in love ka sa isang may asawa kasi matagal na silang hiwalay at nagmamahalang kayo. Siguro mas mababawasan yung hate sa'yo if you admit that. If you admit that, mababawasan yung hate sa'yo. Kasi may mga tao nang nagno-normalize sa'yo. Oh, for sure. Meron din namang patunay na magagalit sa'yo. Pero ano ang lagi sinasabi sa'yo? You are a big liar. And lying is the most frequent of all sins. Yung pagiging pretentious mo is the biggest of all sins that you can commit. Diba? Kung sasabihin na lang na nagmamahalang kayo, nagkataon lang na nandun pa siya sa loob ng isang marriage niya na hindi na siya masaya kasi based sa law, legally separate, wala namang masama. Kaysa mag-pretend ka na ayoko sa kanya dahil babaero siya, ayoko sa kanya dahil may asawa siya, and then ang lalabas? Kaya nagpapa-annulled yung asawa kasi ikaw ang papasok. Dahil lumalabas din, iniisip din ng mga netizen o ng mga tao na kaya ipapa-annulled yung first marriage kasi hiningi mo o hiniling mo na kung gusto ka para walang issue, yun, lalabas ikaw pa rin yun. So, wala namang masama kung aamin ka. Kasi kung talagang hindi na siya masaya, kaso, problema, itong lalaki rin, yung kabila rin is hindi umaamin. Sasabihin, chance encounter, you cannot deny body language. You can never fool people. Yung sinasabi nyo nagkataon lang, may mga tao talagang marunong tumingin ng body language because they have experience or they have na-experience sila yung simpleng titigan. Nakikita nila sa titig kung na-in love. Oo nga naman, yung mga ngiti, yung mga titig, yung mga nagniningning na titig, alam ng mga tao yan because they have, hindi ko sinasabing ako, they have the same or na-experience nila yung ganung feeling, kaya alam nila. You can never deny that. Kasi, kaya sinasabi nyo, prima facie, sa unang tingin, titignan. Pero, kung doon sa malaliman, yung mga taong mas may malalim na experience, may malalim ang karanasan, ginagamit ko yung word na experience o karanasan kasi yun lang ang magde-determine. Pero kung ang tingin mo sa mga bagay-bagay mababaw, chance encounter lang yun o nagkasabay lang. You can never deny videos like that. Yung mga pasimpleng tingin, yung mga titig, yung mga nagnining na titig, it's a thing. So yun na lang yun. Judgment can be reduced and can be avoided kung aamin tayo. If we limit and avoid pretending, baka maintindihan pa tayo kasi nga wala nang magagawa nagmahalan na kayo, ano bang masama dun? At ang masakit pa nun, kung kasama mo yung family mo, your family agrees kasi ikaw ang may desisyon nun, wala na silang magagawa. So yun lang po.